Ayan, so once again, a great evening, great afternoon, and great morning, everyone. Sabi nga po, dapat niya pinapalakpakan. Ayan, at syempre, para mas maging kapanapanabig at magandang gabing ito, let's have some music. Ito, mas maganda. Zile zile, zile zile yo alergyal mile mile, mile mile. Isa pa, isa pa. Zile zile, zile zile yo alergyal mile mile, mile mile. And once again, let us praise and thank God. At yan, sa ating pagpapatuloy, ngayong gabing ito, we are now live, yehey! So live na po tayo ngayong gabing ito at kayo po ay nakatuning in sa atin pong gamit na FB page and it is all about be a blessing, spread the good news. Live po tayo ngayon gamit po ang aking FB page na kung saan yun nga po, no? Yan po, it is all about be a blessing, spread the good news. Kaya dyan lamang po kayo at dito naman po ako. Tayo po yung magkaulayaw sa pangalan sa Panginoong Hesus ngayong gabing ito. And syempre, tayo bago po tayo magpatuloy, ayan, tayo po patuloy na dudulog at lalapit sa Panginoon. And surely naniniwala po ako na ngayong gabing ito, hindi po kayo nagkamali ng panonood. Sapagkat God will do something great sa buhay ng bawat sa atin. Sapagkat ang Diyos naman po ay laging may inilalaan. At naniniwala po ako na tayong lahat na we are called by God for a very purpose. At ang pinakapangunahing dahilan layunin, bakit tayo tinawag ng Diyos, hindi para magpapogi, para magpaganda, makilala at sumikat, kundi higit sa lahat. Kaya po tayo tinawag ng Panginoon ay upang tawagin din natin ang iba sa pamamagitan po ng pagbabahagi ng mabuting balita. Without further ado, sa oras na ito, samahan po ninyo ako sa simple at payak na pananalangin. Sa ngalan ng Panginoong Hesus, ngayong gabing ito, Lord, we come before your presence and we humble ourselves. For we do believe without you, we are nothing and we can do nothing. At hayaan mo nga po ngayong gabing ito, Panginoon, na pangunahan niyo po ang iyong lingkod. Hayaan mo po, Panginoon, sa pamamagitan o Diyos ng gawain ito, patuloy po kayong malugod at maluwalhati. At hayaan mo po, O Diyos, na sa pagkakataong ito, laging ikaw, Panginoon, ang manguna sa aming buhay. At hayaan mo rin na kami maging pagpapala sa iba, sapagkat ito naman ang nilalayan mo. We are blessed to be a blessing. Kami pinagpala mo pang maging pagpapala sa iba. At dalangin namin, Panginoon, sa programang ito, dalangin namin ang iyong pagsama. Magdagdag po kayo ng pagpapala sa mga salita, sa iyong mga salitang makapangyarihan at buhay na aming mapapakinggan. Gamitin mo lamang po ang abang alipin, ang abang lingkod, ngunit kayo pong magsalita para sa amin. Sapagkat kami po yung naniniwala na kapag ka ikaw ang magwiwika, mangungusap para sa amin, may mangyayaring himala at may mangyayaring dakilang bagay sa buhay ng bawat sa amin. At ngayon pa lamang inaangkin po namin ang ganap na tagumpay sapagkat kami naniniwala na kayo po'y kasama namin, sumasa amin, at patuloy na nagpapala sa amin. And once again, we do allow the God, the Holy Spirit, to take charge, to take fully control as our Master Evangelist. Ito po ang aming samot na langin sa tanging pangalan lamang po ng aming Panginoong Kristo na naghahari at tunay na hari noon ngayon at magpakailan-kailan pa man. Sa ngalan ng Panginoong Hesus, lahat ay magsabi ng malakas na Amen and Amen. So, dapat niyang pinapalakpakan. Yan. Hindi yung palakpak. Ito po. Yan. At siyempre, mas maganda yung palakpak na may kasamang sigaw. Oh, sabi ko, sigaw. Bakit tawa yan? Ulitin natin yung palakpak na may kasamang sigaw. Here we go. 1, 2, and 3. Grabe, napakaraming tao. Parinig ulit. Ayan, oh, grabe. So, siyempre, shoutout muna tayo. Ayan. So, nandiyan na rin, nakasina po sa atin ngayong gabing ito. Ayan, yung ating pong minamahal na mga kapatid, no? Mga kapwa mga karalang salita ng Diyos. So shoutout po kay Brother Lito Solweta, ayan, kay Dada Solweta, is watching from Laguna at ganun din from Pasay City, dapat niyang pinapalakpakan yan. So shoutout po kay Brother Frank Toledo, ayan, sa ating kumparing si Frank Toledo. Grabe, ang dami pong nakasing ngayong gabing ito. Ayan, ganun din kay Brother Azul Broquesa, from Mindanao, dapat niyang pinapalakpakan niya. Ayan, Sister Defra, ang ating kumare from Diparo, Caloocan City, dapat niyang pinapalakpakan niya. Sister Antoinette Tos from Caloocan City, ganun din. At ganun din, no, yung ating pong kumpare din, si Bishop Anthony Ibasan, dapat din niya pinapalakpakan niya. At talagang meron pa kasamang kiss. Okay. At ganun din po, nakasina rin po sa atin si Sir Romeo Camacho. Yan, dapat niya pinapalakpakan.
Samahan natin ng sigaw para mas maganda. Here we go. Here we go. And 1, 2, and 3. Ibigay mo na. Oh, talagang may pumapasok, may sumisigit at tawag. Sabi ko, tawa na may kasamang sigaw. Handa na ba kayo? Ayan, ang dami na nila dyan. Handa na daw sila. Sige, ibigay mo na. Ito na. 1, 2, and 3. Okay. At siyempre sa ating pagkapatuloy, mga kapatid, no? So please do some comments, yung mga nakatuning in na ngayong gabing ito sapagkat sa programang ito, kayo pong lahat ay mahalaga. So, our program for tonight, yan. Our episode for tonight was entitled, yan, okay. So, ang mensahe natin ngayong gabing ito, siyempre, mamaya-maya kaunti, mapapakinggan natin yan. Ayan. So, the reminder from the letter to the Hebrews. The reminder from the letter to the Hebrews. Pero bago po yan, tayo po muna umawit. No? Awitin natin ang theme song ng ating pong programang Be a Blessing, Spread the Good News. Kayo po yung nanonood sa programang, no? Atid sa inyo ni Coach Ed Soriano, aka Soren Legaspi, ang magandang lalaki ng kaunti. Eddie, wow. Eddie, wow. Aba, biglang may naligaw. Ano yun? Oh. Saan nagagaling yung mga yan? Yun, okay. Praise God, praise the Lord. Sabi nga in Romans, blessed is he who comes in the name of the Lord. Mapalad ang dumarating sa pangalan ng Panginoong Hesus, ang naghahatid ng mabuting balita. And as you can see, yan po yung sample ng atin pong t-shirts or polo shirts, no, ng atin pong programang Be a Blessing, Spread the Good News. Sample lang po yan. Pero malapit na tayong pagyamanin ng Panginoon. Madadagdagan po yan. And I do pray na kayo rin po ay magkaroon nito. Just pray lang and pray. Susunod natin yung cup. Sample muna ng polo shirts. Ng polo shirt ng ating Be a Blessing, Spread the Good News. Sunod naman yung cup. Susunod natin. Yeah. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Thank you, Jesus. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Bring good news. Here we go. Yeah. Yes, blessed is he who comes. Yes, in the name of the Lord. Yes, blessed is he who comes. In the name of the Lord, who bring good news. Sing it again. Yes, blessed is he who comes. Yes, in the name of the Lord. Blessed is he who comes. In the name of the Lord, who bring good news. Sabi nga sa awiting ito, a blessing, yeah. Be a blessing, oh. Be a blessing, spread the good news. Sing it again. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Yes, blessed is he who comes. Yes, in the name of the Lord, who bring good news. So be a blessing, yeah. Be a blessing. Whoa, let's be a blessing. Spread the good news. Be a blessing. Be a blessing.
Yeah. Be a blessing. Whoa. Be a blessing. Spread the good news. Be a blessing. Be a blessing. Be a blessing. Be a blessing. Spread the good news. Spread the good news. Let's spread the good news. Yeah. Be a blessing. Be a blessing. Be a blessing. Spread the good news. Yan, dapat yung pinapalakpakan. Katulad po ng madalas kong sinasabi sa prayer meeting, sa mga gawain ng Panginoon, yung pinakamalakas na malakas, talagang malakas na palakpak, na may kasamang pinakamalakas na talagang malakas na sigaw. Ibigay mo na, here we go. Yan, so may nag-request pa po rito. I like it, I love it, I want some more. Ayaw papigil, ayaw paawat. I like it, I love it, I want some more. Ayan, okay. So, again. Yan. So, sa ating pagkapatuloy, shoutout din. Ayan, kay Florencia Magsimbol from Laguna. Yan, from Laguna City. Mabuhay mga taga Laguna. Yahoo! At siyempre, ganun din, andyan na rin po ang atin pong tugang. Yan, sa Agurangnan. Brother Jose Chito. Yan, Torero Agravante. Dapat yung pinapalakpakan. Yung may kasamang sigaw, ibigay mo na. Ayan ba, may gusto pang tumawa talaga. Di ba ang pagtawa mo ngayon pa lang? Ayan, so ako pong yung makasama ngayong gabing ito. I am your host, coach for tonight. Sa atin pong episode na pinakamagatang, Reminder from the Letter to the Hebrews. Yan, tama po ba yan? Ayun, may ganon. Yan, so ako po si Coach Ed Soriano, aka Soren Legaspi, ang magandang lalaki ng kaunti, sa umaga, sa tanghali, sa hapon at gabi. Eh di wow. Ikaw na. Yan po, pampasaya lang po yan. Grabe, dami na kasi ngayon, no? So, the reminder from the letter to the Hebrews. At yan. So, shoutout din po kay Sister Diana May Marilag, David. Yan, so saan po kaya sila? So, please do some comments kung saan po kayong lugar or location nando, no? Para mabanggit natin. At syempre, nandyan na rin po si Sister Beth Marquez. Yan, from Marilao, no? Bulacan City, dapat yung pinapalakpakan. Yung may kasamang sigaw. At yan. Anong at yan? Anong at yan? Tumatambling na naman yung dila mo. At nakasin na rin po sa atin from Visayas. Yan. Kasi ang atin pong viewers dito, hindi lang Luzon, Visayas, Mindanao, hindi lang around Metro Manila, kundi, di ba? Yung mga sa abroad. Aba, may ganun, abroad. No, mga international, no? Tayo po yung mukhang mukhang pang inter pa lang. So, andyan na rin po si Sister Nanay Emmy Rodriguez, no? So, siya po yung na-meet natin ng pong 40th anniversary dyan po sa Luneta Grandstand. Super thanks po, Nay. At pasensya na po kayo sapagkat nung time na yun, no? Eh, maraming tao kaya, no? So, alam nyo na yun, no? Di ba? Kasi nagano tayo doon ng yan. Bigay tayo ng panyo. Iyan, okay. So, yan. Sige po, tayo po yung magpatuloy ngayong gabing ito. Yan, dyan lamang po kayo at dito naman ako. And I think nandyan na rin po si Sister Lisa Trinidad, yung ating super friends. Yan. From Sukat Parañaque. Dapat din niyang pinapalakpakan. So, let us take our reading, no? Sa sulat sa mga taga-Hebreo, chapter 10, verse 25. Ang sabi po sa anong letter? Sa letter to the Hebrews, it says like this in Hebrews chapter 10, verse 25, as I read, not forsaking the assembling of ourselves together, as the manner of some is, but exhorting one another, and so much the more, as you see the day approaching.
At sa wikang sarili, mga kapatid, na madali nating, sa kanyang kasimplihan para mas madali nating maunawaan. And it says like this. Sabi po sa Magandang Balita, Biblia, wag nating kaliligtaan, mind you, ito po ay para sa ating lahat, no? Wag nating kaliligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon, gaya ng ginagawa ng ilan. Sa halip, palakasin natin ang loob ng isa't isa. Lalo na ngayong nakikita nating malapit na ang araw ng Panginoon. So once again, let us praise and thank God. Yung pong pinakamalakas sa palakpak na may kasamang pinakamalakas sa sigaw. Here we go. O talaga may sumisingit umawa, hindi yan na yan. Yung mga taga-palakpak natin na taga-sigaw, taga-tawa dyan, handa na ba kayo? Anong sagot? Amen daw. Okay. 1, 2, 3, here we go. Yan. So, Diyos pong magpaalala sa kanyang mga salita. So, our episode for tonight was entitled The Reminder from the Letter to the Hebrews. Paalala mula sa sulat sa Hebreo. Mga kapatid, sa ating pagpapatuloy nawang Diyos po ay magdagdag ng pagpapala, no, sa kasimplihan ng mensahe na ating mapapakinggan ngayong gabing ito, no, sangayon na rin sa talata, no, na ating tinunghayan mula sa sulat sa Hebreo, kabanata talata. Ang sabi po dito sa ating pagpapatuloy, no, ito po ay madalas kong napapakinggan, no, na meron pong isang mangangaral ang nagwika. Na ang sabi niya, no, madalas na sinasabi ito ng isang mangangaral, brothers and sisters. Ang sabi niya, ang pagdalo natin sa gawain ng Panginoon, lagi niya po yung pinapaalala, lagi niyang ibinabahagi. Na ang pagdalo natin sa gawain ng Panginoon, wika niya, ay pagpapala ng Panginoon para sa atin. So ito po yung napakagandang paalala para sa atin pong lahat. Ang pagdalo natin sa gawain ng Panginoon ay hindi po pagpapala ng Diyos. Hindi ng kapitbahay natin, hindi ng you're my brother, you're my sister, hindi po nila, kundi natin. Yan, sabi nyo nga po, tapikin ang balikat, yung kaliwang balikat, sabi mo, ang pagdalo ko sa gawain ng Panginoon ay pagpapala ko. Yehey, yehey. Kaya, kung titignan natin, pag hindi tayo dumadalo, hindi po ang Diyos ang nawawalan. Pag hindi tayo dumalo, walang mawawala sa Diyos. Pero sa atin po yung marami. We will miss the privilege, the opportunity, and the blessing. Diba? And other than that, pag hindi tayo dumadalo, marami pong nawawala sa atin. Malaki pong nawawala sa atin. Sapagkat wika nga po ng isang lingkod ng Diyos, ang pagdalo natin sa gawain ng Panginoon ay pagpapala para sa atin. Sabihin mo sa iyong katabi, kung may katabi ka, blessing mo yan. Blessing natin yan. At dyan, nandiyan na rin po si Brother Dalvin, no, from Pasay City. Dapat niyang pinapalakpakan. Now, as we take a second look, in this letter to the Hebrews, dito po sa sulat sa Hebreo, ay pinapaalalahanan nino po ng sumulat. Sino ang pinapaalalahanan? Ang mga believers. At anong pinapaalala sa kanila? Brothers and sisters, pinapaalalahanan sila na sila'y dumalo sa bawat pagtitipon. The believers are, sabi ito, no, to attend every fellowship, every gathering, every assembly. So, depende yan sa term na gamit natin. Di ba? May tinatawag na Gen assembly, pero tinatawag na, di ba, fellowship, may tinatawag na gathering, at yung iba naman sa atin, di ba, may tinatawag tayong, kumbaga, iba-iba, di ba, iba-iba yung paggamit natin, may day season, something like that, no? May prayer meeting. Pero, lagi nating tatandaan, no? Ang isa sa katotohanan dyan, yung ginagawa natin pagtitipon na yan, it is all for God. So, ginagawa natin yan, no? Para sa Diyos, una tigit sa lahat, at siyempre, for the benefits, di ba, of each and every one of us. Tayong mga involved, tayong mga kasama doon, napapabilang doon sa pagtitipong yaon. Kaya nga, di ba, anong sabi dito ni John D. Rockefeller? And I quote, sabi ni John D. Rockefeller, there is nothing in this world that can compare with the Christian fellowship, no?
Walang anuman sa mundong ito, walang anuman sa sanlibutan ito na may ahambing natin sa Kristiyanong pag-asama. Kaya alam nyo, di ba, may mga nakakausap tayo, sabi nila, brother, di ba, iba talaga yung pagka dumadalo ka sa gawain ng Panginoon, no? Katulad na lang ng ating 40th anniversary, di ba? Most especially, no, sa atin pong mga prayer partners, di ba, na mga nakikinig. Kasi ito pong live broadcast natin to FB, di ba? Ang programa natin ito ay para sa lahat, eh. Di ba? Pero specifically, syempre ako po, di ba? Tayo po yung lingkod ng Panginoon, di ba? Preacher ni Lord sa El Shaddai, di ba? Kaya ito po yung pinapatungkol natin higit sa lahat sa ating mga prayer partners. Kasi iba-iba naman yung listeners natin dito at viewers. Di ba? Di ba? Iba yung saya nila, eh. No, kahit na po yan sila sa overnight natin sa ating 40th anniversary, pero iba yung kanilang siglat sa iyo. Kasi totoo po 'yan, eh, na pagka down na down ka, di mo alam ang gagawin mo, marami kang problema, di ba? Pag dumalo ko sa gawain ng Panginoon, parang instantly, di ba? Na-uplift ka agad, eh. Instantly, kumbaga, feel mo, healed ka agad, eh. Kasi bakit? Kasi Diyos ang pinuntahan mo ron, eh. Kasi Diyos ang kaulayaw natin doon. At He delights, di ba? To bless us, to answer our prayers, at ano pa mang concern yan meron tayo. Nais ng Diyos na lagi niya tayong katagpuin. Kaya, ang sabi nito, in addition to that, no, nothing can satisfy but Christ. Totoo po yan, eh. Naalala ko po yung sinabi ng isang santo, di ba? Hindi ko lang ma-recall yung kanyang pangalan, di ba? Ang puso natin, di ba, ay hindi magkakaroon ng kapahingahan maliban talaga na masumpungan natin ng Panginoon. Our heart will become restless until we find Jesus, until we find God. Kasi ang satisfaction ng buhay natin, di ba? Hindi naman sa Christian 'yan, eh. Tandaan po natin ito, di ba? Napakahalaga po itong aking babanggitin. Being a Christian is not about, di ba? It is not about our stomach. Ang pagiging Kristiyano ay hindi lang po sa biyaya at pagpapala na pang physical, pang material. Kundi mostly, di ba? Ang after natin dito kung bakit tayo dumadalo ay para po yung atin pong pang-spiritual na pamumuhay ay mapaunlad. Mind you, sabi ng Matthew chapter 4 verse 4 that man shall not live by bread alone. Ang tao hindi lamang nabubuhay sa tinapay, kung hindi git sa lahat sa salita rin naman ng Diyos. Naalala niyo po as we recall yung mga previous nating gospel, yung previous nating Sunday gospel, anong sabi doon? 'Di ba? Huli agad sila ni Jesus. Discern agad ni Jesus yung kanila pong kalooban. Alam ko kung bakit kayo naparito. Hindi dahil sa mga himala-dakilang bagay na ginawa ko, kundi nakakain kayo. Hindi po masamang kumain, hindi po masamang mabusog, kalooban ng Diyos yan, eh. Pero kung tayo po halimbawa pupunta sa gawain ng Panginoon at ang pinaka-sentro nito, kaisipan natin, ay pagpapala lang, mababaw po yun. Kaya ang sabi niya, di ba, do not work for the food that spoils. Wag lang kayong gumawa, wag lang kayong magtrabaho para lang sa panlagay nyo sa tiyan. No? Christian is not like that. Hindi po ganoon ang pagiging Kristiyano, lampas po tayo diyan. 'Di ba? Hamakbang po tayo diyan, paabante. Christian it is not all about paglalagay ng atin pong pagkain sa tiyan, sa sikmura, panlagay sa sikmura. 'Di ba? Sabi nga ng awitin, pwede kayo tumawa, ang buhay ng Kristiyano ay hindi po sinasabing kain tulog lang. Diba? Kaya ang sabi ng iba, ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. Bakit kain tulog lang? Diba? Amen? Ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay, diba? At nagiging masayang tunay kasi nilalayo natin na ang Diyos ay papaghariin sa buong pagkatao natin, lalong-lalo sa ating puso. Kaya, kung titignan natin, di ba? We can only find satisfaction through our Lord Jesus Christ. Dapat niyang pinapalakpakan. So, tingnan natin, no, yung some points. What is the reminder from the letter to the Hebrews? Ano po yung paalala mula sa sulat sa Hebreo? Dalawang bagay ang nais ko pong i-impart sa inyo tonight. First things first, number 1, di ba?
nais ipaalala sa atin dito mula sa sumulat sa Hebreo, una, na huwag nating kaligtaan, na huwag nating kalimutan, na lagi nating alalahanin. Ang alin? Ang pagdalo. Do not neglect meeting together. At huwag kaligtaan ang pagdalo sa bawat pagtitipon. Ulitin ko po, katulad ng sinabi ko kanina, sa mga kakapapasok pa lang po to this Facebook Live. Ang pagdalo natin sa gawain ng Diyos, sabi ng isang great man of God, ay pagpapala para sa atin. Pag hindi tayo dumadalo, namimiss natin yung mga bagay na inihanda sa atin ng Panginoon. Kasi when we do come to the fellowship of Christ, kasi there are two kinds of fellowship para po sa inyong kaalaman. Fellowship with the believers, at yun po yung ginagawa natin pag tayo nagkakatipon. And secondly, fellowship with Christ. Yun po yung ating personal. Kaya, huwag natin kaliligtaan yan. Kasi sa pagdalo natin, ang Diyos ang kaulayaw natin yan. At napakaganda, di ba? Sabi nga ng isang awit, oh, how good, oh, how pleasant it is. Kumanta pa talaga. Lakas ng loob mo, coaching, kumanta ka pa. Buti may nagpalakas ng loob sa akin. Ano sabi mo? I like it, I love it, I want some more. Pakiulit. I like it, I love it, I want some more. Lakas ng bola. Di ba? Kaya ang sabi dito, huwag nating kaligtaan. Lagi nating alalahanin ng pagdalo. You know why? For without Christ, we can do nothing. From Monday to Sunday, from January to December, kapag wala tayo sa Panginoon, talagang wala tayong magagawa. Wala. Period. Di ba? At katulad nga po, mga kapatid ko minamahal ng halimbawang ito. Di ba? Sinabi ng Panginoon sa John chapter 15, verse 4 and 5, as an analogy, paghahambing, na ang sabi ng Panginoon, I am the vine and you are the branches. Ako ang puno, kayo ang mga, sino pong tanga? Ano po? Tanga? Hindi. Yan, hindi. Ayan. So, anong sabi ng Biblia, di ba? Ako ang puno. So, John 15, 4 and 5. Ako ang puno, kayo mga sanga. Sanga po, Yan. Diba? At anong sabi niya? Kung hiwalay kayo sa akin, wala kayong magagawa. Kaya let us draw near to God. Ilapit natin ang ating sarili sa Kanya at ang Diyos po ilalapit sa atin. Diba? Yan pong sinasabi sa James 4:8. Draw near to God and He will draw near to you. Kung lalapit tayo sa Diyos, lalapit siya sa atin. Do not forsake assembling together simply means it is a call to be empowered by God. Grabe. Oh, malbakando roboshe. Diba? It is a call to be empowered by God and to do, sabi dito, and do life together as the body of Christ. Grabe, sarap pakinggan, diba? Tayong lahat ay bahagi ng katawan ni Kristo. As the body of Christ, we are to be living fruit of a loving God to those who around us. Kaya ang pagiging Kristiyano, hindi nagtatapos sa palakpakan, hindi nagtatapos sa sayawan, pag-awit. Ito dapat ay nakakaapekto sa kapwa natin. Most especially to those around us. We are to be living fruit. Dapat tayo po yung buhay. Dapat nagiging buhay sa atin yung pag-ibig ng Diyos, yung mapagmahal na Diyos. At yung inibig natin ay mapagmahal na Diyos, dapat tayo din ay nagiging mapagmahal. Kaya dapat yung epekto ng fellowship, yung epekto ng pagpunta natin, di ba, pagdako natin sa gawain ng Diyos, dapat pag-uwi natin, dala natin yan. Kaya sino man ang makakausap natin, di ba, dapat meron tayong ngiti. Dapat approachable tayo. Di ba? Dapat meek tayo. Kasi yan ang nais ng Panginoon Tayo ay nilalayo ng Diyos na magkasama-sama to be empowered. Hindi to become powerless. Ang gusto ng Diyos sa pagtitipon natin, tayo ay palakasin.
Ang gusto ng Diyos ay mamuhay ng sama-sama sa Panginoon. Sapagkat sabi nga, together we stand, divided we fall. Diba? We fall. Anong fall? Anong fall? Apostle Paul. Together we stand, divided we fall. Di po ba? Kaya, yan po yung napakahalaga. Now, sabi ito, no? Why is it important not to give up meeting together? Bakit mahalagang huwag talikuran ang atin pong pagpupulong, ang atin pong pagsasama-sama? Diba? Ang atin pong pagdalo sa gawain ng Panginoon. Di po ba? Sapagkat sinasabi dito, believers need one another. Diba? They need mutual support, inspiring toward greater service for their Savior that can only be found in gatherings with other followers. With other followers, I mean. Diba? Kailangan, sapagkat, diba, kailangan natin sinasabi rito, no, yung pagsama-sama bilang mananampalataya, diba, sa isa't isa, diba, bilang suporta. Diba? Kailangan natin ng suporta sa isa't isa. Diba? At pag-udyok tungo sa higit na paglilingkod. Diba? Para sa ating tagapagligtas. Na makikita lamang sa mga pagtitipon kasama ang ibang mga tagasunod. Kasi kung titignan natin, di ba? Kung nasaan ang pag-ibig, kung saan nararanasan ng pag-ibig, nandun ang Diyos. At tayo rin, di ba? Kung titignan natin, di ba? We are the salt and light of this world. Kaya kung tayo pong mga Kristiyano ay nagkakatipon, di ba? Dahil tayo'y Kristiyano, ibig sabihin, di ba? Di ba? Ibig sabihin na tayo Kristiyano, di ba? Including Christ is within us. So, di ba? Dapat pag tayo nagkakatipon, namamalas na ng ating tagapagligtas. Dahil tayo mga taong iniligtas ng Panginoon. So, yun po yung number 1. No? What is the reminder from the letter to the Hebrews? Una, do not neglect meeting together. Kalimutan na natin ang lahat ng bagay, wag lang ang Panginoon. Sapagkat siya yung ating priority, siya yung ating primary, siya yung ating karampatang mauna. And let's go to the next number 2. Diba? It reminds us, yung sinasabi ditong encourage one another. So, wag natin kaligtaan ng pagdalo. Ikalawa, yun ang una, wag natin kaligtaan ng pagdalo. Ikalawa, encourage one another. So, as we do fellowship, as we come to the fellowship, di ba, yamang tayo nagkakatipon, so palakasin natin ang loob ng isa't isa. At lalo na rin, di ba, kung tayo ay lagi nasa prayer meeting and yet, pinaalala ng Panginoon sa atin yung mga hindi na nakadadalo, puntahan natin sila. Paalala natin sila, di ba, i-follow up natin sila. Patuloy natin silang i-evangelize. Encourage natin sila na, di ba, patuloy na dumalo. Kasi alam niyo po, mga kapatid, di ba? Malaking bagay pag hindi tayo nakakadalo. Malaking kawalan, I mean. Correction. Kasi pag hindi ka halimbawa, 1 week hindi ka nakadalo, di ba? Tayo, pinagdaanan natin yan eh. Yung minsan ang hindi pagdalo natin, nasusundan po yan. Hanggang sa, kapag yan po naulit, minsan nahirati ka na sa hindi pagdalo, ano nangyari sa iyo? Di ba? There were times, no, you will come to the point na parang wala ka na talagang ganang dumalo. Kasi sa pagdalo natin, doon tayo pinagdiningas ng Panginoon eh. Tama po ba 'yon? So please do some comments. So ngayong gabing ito, kayo pong lahat na nanonood at nakikinig through this Facebook Live, nagamit yung ating pong FB page, We Have Blessings, Spread the Good News. So, mga kapatid, please do some sharing. Kung kayo po may natutunan ngayong gabing ito, kung kayo po ay, di ba, meron pong aral na ibinigay sa inyo ng Panginoon. Di po ba? So, kung ano po, yung inyong napansin, natutunan ngayong gabing ito, please, mag-comments po kayo. Kung sa atin pong pagdinilay-nilay ng salita ng Diyos, meron pong dumating sa puso nyo, meron pong ibinigay sa inyong Panginoon na mensahe, please do some comments. Yan po sa ating inbox. Diba? At ang sabi nga rito sa ating pagkapatuloy, no? Encourage one another, palakasin ang loob ng isa't isa, hindi po papaghinain. Tandaan po natin ito ha, tayo po ay blessing, hindi cursing.
tayo po ay asin, hindi asar. Oo nga naman, di ba? Asin ka, hindi ka asar. Ilaw ka, hindi ka dilim. Di ba? Totoo naman po yun. Kaya dapat encourage one another. Palakasin natin ang isa't isa. Hindi yung, di ba? May mga kapwa tayo na nanghihina na nga, mas lalo pang panghihinain. Di po ba? Kaya ka nanghihina kasi parusa ng Diyos ayan. Kaya ka nanghihina kasi tamad kang dumalo. Kaya ka nanghihina kasi ganyan ka. Tagal mo sumunod, babagal kang sumunod. Eh, alam mo na nga pong ganun, tapos gaganunin mo pa. Eh, di ba? Sabi sa Batangas, huwag ka daw manggagayon para hindi ka gayunin. Eh, wow. Eh, di wow. Di ba? Encourage one another. Palakasin natin ang loob ng isa't isa. Hindi yung, ba't ka pa dadalo dyan? Wala ka na mapapala dyan. Puro lang kay praise the Lord, hallelujah. Di ba? So, ganun ang gawin natin. Be a encourager, hindi discourager. Yung iba kasi, hindi naman po sa lahat, no? Ibig sa palakasin ang loob ng isa't isa, ang kanyang kapwa, di po ba? Eh, pinanghihina pa, pinapanghina pa. Huwag ganun. Sapagkat, tandaan po natin ito, and I quote, di ba? Anong sabi dito? Sa Hebrews 10:23. And most especially, di ba? Kinakailangan nating ibigay yung encouragement na yan, most especially, lalong-lalo na sa mga bata pa sa spiritual. Lalong-lalo na sa mga, kumbaga, baby Christian. Sa mga bago pa lamang po nakasusumpong sa Panginoon. Most especially, we have to encourage, lalong-lalo na, where it is needed. So, most especially, kinakailangan yan, no? Pang-alalay, lalong-lalo na sa mga bago pa lang naman nananampalataya ng Panginoon. Kaya ganun ang gawin natin. Kung kayo pong nanonood ngayong gabing ito, di ba? It cross our mind na pinaalala sa atin ng Panginoon na meron nga pala tayong akay na bago. Meron nga pala binigay sa atin ng Panginoon. Alagaan po natin yan. Hanggang siya po yung maging matured, hindi po prematured, hindi po fractured. Di ba? So, yun po. Sabi ng Hebrews 10:23, no? Na ang ating, sabi diyan, na ating ingatan yon. Na ating ingatang matibay ang pagkakilala ng ating pag-asa. Upang wag mag-alinlangan sapagkat tapat ang nangako sa atin. And by the way, shoutout muna kay Sister Stephanie Lopez Bernabe, dapat niya pinapalakpakan. Hindi ko lang alam kung siya po ay nasa Arab country pa or nandito na sa Metro Manila. Okay. So, anong sinasabi doon? Naalala ko po itong portion na ito kasi si Bob Pitts, meron po siya isang awitin na kung saan sa lyrics na yun, sinabi niya, "For he who called us will be faithful to do what he has promised, for your word is true," for his word is true, something like that. He who called us will be faithful to do what he has promised, for his word is true. Diba? Ang Diyos po nangako sa atin ay tapat. Hindi po tapat-tapatan. At hindi po parang tapat at parang magiging tapat pa lang. Kundi, di ba, bago palikain ng sanlibutan. Alam natin, na sabi nga ng Lamentation chapter 3, di ba? Verse 2-3. The steadfast love of the Lord never ceases. They are new, 22-23. Di ba? Yun ang sinasabi doon. If I stand correctly. In Lamentation 3, 22-23, for the steadfast love of the Lord never ceases. And great is thy faithfulness. Dakila ang kanyang katapatan. Kaya, di ba? Let us encourage one another. No? Ito po yung mensahe sa atin from the letter to the Hebrews. Na una, do not neglect meeting together. At ikalawa, encourage one another. Palakasin ang loob ng isa't isa. And the reason behind that is this, no? Bakit sinasabi dito encourage one another? Why we say we must encourage one another? For the Lord's Day is approaching. Sapagkat nalalapit na, di ba? Malapit na ang pagparito, ang ikalawang pagparito at wala nang kasunod na pagparito ng Panginoon. At maging ang ating punong lingkod, di ba? Mind you. Di ba? Sinasabi sa atin madalas ng ating punong lingkod na kahit siya'y magpupunta sa ibang bansa, patuloy tayong dumalo. Kung siya may nasa ibang bansa, wala siya dito sa lugar ng Kamaynilaan, di ba? Meron tayong weekly gathering na malaki ang gawain, huwag natin kalilimutang dumalo.
Sapagkat ang pagdalo natin ay para sa Panginoon. Ginagawa natin yan for the Lord. At ang pagdalo natin, di ba, ang makikinabang yan tayo rin mismo. Magiging healthy ang ating spirituality. At syempre, tayo ay patuloy na mas lalalim. Di ba? Mas lalong, di ba, magiging malalim ang ating pong ugnayan sa Diyos. Kumbaga, katulad ng isang halaman, di ba? Ang isang halaman, maging ang puno, kapag malalim ang ugat, hindi agad basta-basta nabubunot. So, shoutout din po kay Kuya Jose, kay Kuya Jose Santos. Yan, dapat yan pinapalakpakan. Yung palakpak na may kasamang sigaw, ibigay mo na. Here we go. 1, 2, and 3. Yes! Oh, kita mo may sumisigi talaga. Hindi yan. Ito, yan. Isa pa. Yan. Okay, so good evening po. At ganun din kay sa ating super friends, kay Sister Nora Manzano. Ayan, from Pasig City kanina, ngayon naman from Taguig City, dapat niyang pinapalakpakan. Yan may kasamang sigaw. Here we go. So yun po, mga kapatid ko minamahal. No? Yan po yung mensaheng pahatid sa atin ng Panginoon for our episode for tonight. Nang sinasabi nga dyan, di ba? Sa Hebrews 10:25, do not neglect meeting together. It is a reminder for us na huwag nating kaligtaan ang pagdalo, first things first, number 1. At ikalawa, secondly, na pinapaalala sa atin, we have to encourage. We must encourage one another. Ikayatin natin ang isa't isa, na patuloy na mapalapit, na patuloy na dumalo sa gawain ng Panginoon. Yamang nalalaman nating nalalapit na ang kanyang pagparito. In addition to that, sabi ng Matthew 6:33, diba? But seek ye first. Hindi niya sinabing seek ye second, seek ye third, fourth, kundi seek ye first. Una sa lahat, higit sa lahat, sabi diyan sa Matthew 6:33, pag sumakita ninyo na kayo pagharian ng Diyos. At ano po yung pangako? And as we desire to seek God first and His kingdom, and all these things shall be added unto you as well. Kapag pinagsumakita na tayong pagharian tayo ng Diyos, ang Diyos naman po ay hindi tayo kalilimutan upang idagdag ang kanyang pagpapala sa buhay natin na pangangailangan natin. Gustong takal, siksik, liglig at umapaw at walang sukat paglagyan. So pag sinabi po nating yung salitang yung salitang first, it simply means no superiority and rank. Pag sinabi nating first, ibig sabihin is karampatang mauna. Sa buhay natin dapat ang lagi nating unahin ay ang Panginoon, sapagkat wika nga ng maraming mangangaral. Pag inuna mo ang Diyos, pag inuna natin ang Diyos, uunahin din tayo ng Panginoon maging ang ating pangailangan. Kaya po, no, sa atin po mga gawain, most especially sa malaking gawain, patuloy po tayong dumulog, sapagkat yan po ay pagpapala para sa atin. At shoutout din kay Sister Lilibet Coritana from Malabon. Mabuhay mga taga Malabon, dapat yung pinapalakpakan. At ako po yung maasa na kayo po yung napagpala ngayong gabing ito sa atin pong episode for tonight. Hango from Hebrews chapter 10, verse 25. And again, kayo po yung nanonood sa atin pong Facebook Live, gamit po yung atin pong Facebook page na Be a Blessing, Spread the Good News. So tayo po yung tinawag ng Panginoon, higit sa lahat, upang magbahagi ng mabuting balita. Kaya tayo po yung mag-pray. Father God in heaven, we bless you and we worship you. Maraming salamat po sa kasimplihan ng mensaheng aming napakinggan. Dalangin namin na nawa, patuloy mong paigtingin, patuloy niyo pong pag-apuyin ang amin pong personal na ugnayan sa iyo. Dalangin namin laging paalala sa amin ang kahalagahan ng pagdalo. Sa aming pagdalo, na mas lalo kami napagpapala. Mas lalo kami napapalapit sa iyo. Paalala mo sa amin na kapag hindi kami nakakadalo, hindi ikaw ang nawawalan kundi kami. Kaya naman Lord, tulungan mo po kami upang makapaglingkod kami sa iyo. Tulungan mo po kami upang kami makasunod sa iyo. Sapagkat tunay at totoo na kami po ay walang magagawa kung kami wala sa iyo. Kaya sa oras na ito, Panginoon, patuloy ka namin pinupuri at sinasamba. At kayo po ay pinasalamatan namin sa iyo pong buhay at makapangyarihang mga salita naming napakinggan. Nawa nga ito po ay magpala sa buhay ng bawat sa amin mula ulog ng talampakan, buto, dugot naman, sa pangalan ni Kristo Jesus naming Panginoon. Ngayon pa lamang, inaangkin po namin, aming dalangin ay patuloy mong pinapakinggan, sapagkat kayo po ang Diyos na hindi nagbabago, Diyos noon, ngayon, at magpakailan kailan pa man. Ang lahat ng ito ay lagi po namin hinihiling
sa matamis at pinakamakapangyarihang pangalan lamang po ng aming Panginoong Kristo na naghahari at tunay na hari noon ngayon at magpakailan, kailan pa man. In Jesus' name, and everybody say malakas at malaking Amen and Amen. Dapat yung pinapalakpakan. Praise the Lord. Isa pa. Ayan. Aba, parang may gusto pang humirit. I like it, I love it, I want some more. Aba, ayaw papigil. I like it, I love it, I want some more. Okay, next week. So, again, ako po ang inyong nakasama ngayong gabing ito. Ako po si Coach Ed Soriano, aka Sorry Legaspi, ang magandang lalaki ng kaunti sa umaga, sa tanghali, sa hapon at gabi. Eddie Kiao. Yan, so patuloy niyo pong i-follow ang ating pong ang aking pong Facebook page at syempre ganoon din naman ang ating pong FB page, Be a Blessing, spread the good news at syempre sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, no? So hindi niyo pong mamarapatin, no? Please do subscribe sa aking pong YouTube channel. Ayan, ang ating pong YouTube channel is Coach Ed Soriano. So we do this, no, to spread the good news. At ang ating pong programa ngayong gabi ito ay binubuo ng dalawang bahagi. Yan po ay awit at salita. Words and music. Yan. So, madalas din sa mga napapakinggan natin, mga napapakinggan nyo sa ating pong pagla-live, yan po yung ating mga original compositions. Katulad po ng ating pong, yan. Okay. So, bago tayo okay. Goodbye for the meantime sa isa't isa. Pakinggan natin muli ang team song ng awitin, ang team song ng ating pong program. Be a blessing, spread the good news. Yes! God bless you more and more sa inyo pong pagtunghay. Yes! Blessed is he who comes. Thank you, Lord. In the name of the Lord. Yes, blessed is he who comes in the name of the Lord, who bring good news. Sabi nga sa awiting ito, be a blessing, yeah. Be a blessing, whoa. Let's be a blessing. Spread the good news. Let's be a blessing. Be a blessing. Oh, be a blessing. Yeah. Be a blessing. Spread the good. Spread the good news. Let's spread the good news. Amen. So super thanks po everyone. And God bless you more and more in Jesus' mighty name. Until next week from 8 to 9 in the evening. So atin pong patuloy na subaybayan. Be a blessing. Spread the good news. Maraming salamat po from 8 to 9 in the evening every Sunday. Mga ka-blessing, wag nating kalilimutan. Super